According to the French writer Voltaire, and I quote, "The most important decision that you can make is to be in a good mood." Unquote. Kaya naman, good morning sa inyo mga kamarino at syempre, good morning sa iyo, partner. Wow, good mood, ika nga. Good Kaya mood. good mood sa ating mga kamarino, Correct. sa ating partner na si Admiral Eduardo Santos. Good mood to you Good as mood. well. Thank you. Alright, spreading the good vibes mga kamarino is really a choice. Kaya naman, kung gusto nating malungkot, abay malungkot. Eh kung gusto nating masaya tayo, masaya. Anong gusto nyong choice? Good choice. Siyempre, masaya. Alright. Alam namin na marami tayong pinagdaanan. Tough week. Yung iba, di ba? Yung iba talagang sabi, ay naku, sinukluban na ako ng langit at lupa sa dami ng problema ko. Pero hayaan na lang po natin na mag-flow yan, di ba? Lilipas din yan. Good mood tayong lahat at good vibes. Anyway, how steps to have good mood na ano ba? dapat Ano ba? nating pinapractice everyday. Paano nga ba yun? Sige nga, steps. Okay, sige. To good mood. Sige, nga. partner. Number 1, mga kamarino ha. Sige. Unang-una, let's count our blessings. Yan. Very good yan. Very good. Okay. At number 2, practice kindness. Yes, correct. Pag mabait ka sa Correct. kapwa mo, babalik din sa'yo. Paano naman yung iba sabi nila, ginagago na ako ng taong to. Sobra na. Sobra. Sumusobra na ito. Anong gagawin natin? Hindi. Ganito yan. Oh, Number ano? 3, kung hindi mo na kaya, let go. In other words, let go of what you cannot control. That's true. Kasi Useless. ikaw lang ang galit. Siya na masaya. Ikaw nagkaka-wrinkles, di ba? Eto naman. Sige. Next, listen to your heart. Yan. Ano Tama pa? yan, Tama yan. Tapos, be productive, but calm. Relax lang. Ganyan lang talaga ang buhay. Ako, ito na lang ang pinakapanghuli ko sa akin, ha? Breathe. Siyempre. Inhale, exhale. Correct. Ay, tinihi ka. Pag hindi ka mag-breathe, wala na. Tapos, ang pinakapanghuli. Ang pinakapanghuli, ito na. mga kamarino, enjoy your Saturday. Yan. Because it is Yan ang Marino Day. That's correct! Kaya naman sagot namin ang inyong Sabado. Sabay-sabay tayong mag-good mood dito lamang sa first and longest running television program sa Pilipinong magdaragat. All aboard dito sa... Yan ang Marino. Sa barko ay itinuturing na pinaghalong hirap at sarap. Hirap na dala ng trabaho at pagkalayo sa pamilya. At sarap na dala naman ng unti-unting binuong pangarap para sa kinabukasan ng buong pamilyang naiwan sa bansa. Ngayong Sabado ay matutunghayan natin ang matagumpay na istorya ng kamarino nating 3 dekada nang nasa serbisyo na si Henry Talaga. Sa pagsisimula ng karera ni Henry bilang marino, kwento niya ay hindi naging madali at masaya ang kanyang mga karanasan sa loob ng barko. One time, ma'am, masamang panahon, lumabas kami dahil may inuutos yung busin. Biglang sumampang alon, buti nakakapit ako sa railings. Railings na yung ganito kalaki, tapos nakaano sa gilid ng barko, nakakapit ako na ganyan. Pero tubig, nakaano na ako eh. Parang nakalutang na, pero buti na lang nakakapit ako. Kung hindi, was out ako. Ngunit sa kabila ng mga karanasang halos nagpahina at nagpatigil kay Tatay Henry sa pagmamarino, ay hindi siya nagpatinag dahil sa kagustuhang mapaangat ang buhay ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Bakas ang tuwa at pagmamalaki ni Tatay Henry nang ikwento niya ang ilan sa kanyang mga naipundar. Pag-aral yung ibang anak ko, ma'am. Tsaka paano, nakabili naman ng maliit na lupa doon sa probinsya namin. Bali, 4, ma'am. Pero yung panganay at the age of 23, namatay lupus cancer.
Maituturing na pinakamalaking sakripisyo ng isang Pilipinong marino ay ang malayo sa kanyang pamilya, lalo na't sa mga panahon ng matitinding pagsubok gaya ng nangyari sa pamilya ni Tatay Henry. 1 month pa lang siya nang nasa barko, tapos January nadala namin sa ospital. Tapos yun yung time na, kasi ano siya, 20 o 4 pa yung sakit niya na nalupus. Bali sa Seamen's Hospital kami nagtagal ng panahon. O yun ang kahit pa paano nakatulong sa amin na malaki, yung Seamen's Hospital. 1 taon kami doon. Oo, bali lahat gastos sa kanila. Siya tumulong sa amin sa mga bagay-bagay kasi matagal ang bakasyon niya eh. Wala naman kaming pera. Yun sila naman inaasahan namin. Bali ang seaman ng Amos of ang tumulong talaga sa amin. Hindi basta pera para lang mabuhay ang anak namin. Sa ICU kami. Tagal namin sa ICU. Taong 2010 nang mamatay ang panganay na anak ni Tatay Henry na si Cristina. Kasabay nito ay ang kaarawan ng ama na dapat sana ay ipinagdiriwang niya sa barko. Nung time na tumawag ako dito sa bahay. Tapos sabi yung anak ko yung pangalawa, "Pa," sabi niya, "huwag kang mabibigla." Sabi niya, "Si ate, iniwanan na tayo." Sabi niya gano'n. Hindi ko may, yung pa ako kasi 12:04 ako, alas midnight, alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ang duty ko. Tumawag ako pagkatapos ng duty ko mga 4:30 siguro yun ng madaling araw. Yung nga, sabi yung anak ko, "Pa, huwag kang mabibigla, si ate, iniwanan na tayo." Hindi ko may yung pa ako, hindi ko may hapak. Yung time na yun, hindi na ako natulog, hinintay ko yung kapitan na magising. Ngunit sa kabila ng mabigat na pinagdaanan ng pamilya Talaga, ay patuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban sa buhay para sa mga pangarap na binuo nilang pamilya kasama ang namayapang panganay na anak. Ito, itong bahay na ito, napaayos namin kasi hindi naman ito Dati nga, ito, nung pag bumabagyo, kasi pababa yung tubig, diretso ang tubig dito, hindi pa naayos. Yung mga ipis yan, kasi hanggang dito ang tubig noon dito kasi hindi pa nahalo block yan. Nung may pera na paunti-unti, may pera, pahalo block, paunti-unti yun lang. Yung piling biglan sa liit ng, ng sweldo pa noon. Tsaka may bata pang nadidi pa, naggagatas. Malugod ding ibinahagi ni na Mr. and Mrs. Talaga ang nabili nilang lupa sa probinsya sa Abra. Oo, nagtitinda ako, ayokong pawala yan. Importante yun eh. Isa pag may umu-order sa amin ng ng biko, nagluluto ako yun. Deliver ako yun. Ngunit sa kabila ng pagiging abala ni Nanay Josephine sa kanilang bago at unti-unting pag-unlad ng kanilang negosyo, ay hindi pa rin naiwasan ng asawa na maluha ng alalahanin niya ang mga paghihirap at pagtitiis bilang may bahay ng isang marino. Mahirap pag walang asawa. Kasi sa'yo lahat eh. Talagang kailangan yung niya, gagampanan mo. Pagpapalaki ng mga bata, 4 ba naman yung anak ko. Oo, mahirap. Kaya naman sa muling pag-alis ni Tatay Henry ay hindi na napigilan ni Nanay Josephine ang maiyak. Kaya magmuna akong paiyak. Kasi naiiyak talaga ako. Mahirap kasi pag wala yung asawa mo sa tabi mo, lalo pag kami ganyan. Bali, 9 months na ngayon. Bali, 8 months ng kontrata namin. Gagaya ng nasabi ko, pag gusto umuwi ng maaga, 6 to 7 months sa convenience port. Basta lang may kapalit ka. Kasalukuyang naglalayag si Tatay Henry habang ang pamilya naman niya kasama si Nanay Josephine at 3 pa nilang mga anak ay masayang namumuhay kasama ang kanilang mga sariling pamilya na may bagong negosyo at bagong pag-asa. Ang pamilya ng isang marino ay kadalasang may 2 isinusulat na istorya ng buhay. Una ay ang istorya ng Pilipinong marinong sinubok ang kapalaran sa barko para sa ipinangakong mas magandang kinabukasan para sa pamilya. At ang isa naman ay ang kwento ng naiwang pamilya sa bansa tungkol sa kanilang pagtitiis at sakripisyo. Tulad ng kwento ng anak ng 34 na taong marino na si Chief Mate Clemente Gavino Jr. mula Dasmariñas, Cavite na si Michiko Kambal. Sa kabila man ng mga pagsasakripisyo ni Chico bilang anak ng marino, gaya ng bihirang mga pagkakataon na makasama ang ama sa mga espesyal na araw ng kanilang buhay,
tulad ng birthday at Pasko, ay buong puso niya pa rin ipinagmalaki ang kakaiba ngunit totoong buhay ng pagiging isang anak ng Pilipinong magdaragat. Masasabi ko talagang kaming magkakapatid, hindi kami napabayaan na kahit most of the time si mama lang yung nagpapalaki, tapos si papa, si advice lang, gano'n. Kasi nga malayo siya. Kumbaga napalaki naman kami ng maayos, tsaka napalaki kami ng may takot pa rin kay papa kahit malayo siya. So yun siguro yung fulfilling para sa akin sa age kong to, na nakita ko na okay, kahit magkalayo si papa at si mama, napalaki nila kami together ng maayos. Ayon pa kay Chico, hindi man araw-araw ay nagkikita o nagkakausap sila ng kanyang ama, ay bakas naman kay Tatay Clemente ang todo at malalim na pagsuporta sa mga gawain o pinagkakaabalahan ng pamilya gaya ng kanyang bagong-bagong negosyo na fashion boutique. Itong business namin, bago lang to. Magto 2 months pa lang siya. Pero ayun nga, masasabi ko na backbone si Papa at si Mama ng business na to. Kasi hindi kasi sila nag-stop din tumulong, mag-assist, mag-guide. So itong hard work na ginagawa namin sa business na to is para din naman sa kanila. Siyempre, hindi na rin naman bumabata si Papa. So para in return naman, kumbaga kami naman din yung makatulong pagdating na ng pagmatanda na, gano'n, di ba? At least meron kaming may naipundar para dun sa retirement nila. Malugod na ibinahagi ni Chico na na-inspire siyang magtayo ng negosyo dahil sa interes ng kanyang mommy Lani na magbenta ng kanilang pre-loved items at pagsuporta sa mga locally made na damit simula noong bata pa lamang siya. Although sa start hindi ako sold magbenta-benta, nakita ko yung hard work ni Mama na sabi niya kailangan naming isiping tutulungan si Papa, hindi lang dahil porket seaman, siya lang yung magpo-provide. So, yun, kailangan lang talaga din namin kumilos, kaming mga anak niya. Ngunit, paano nga ba naisip ni Chico na gawing negosyo ang pagtatayo ng isang fashion boutique? So, marami kaming businesses na pinag-isipan bago namin pinutap. Naisip ko kasi marami na kaming stocks before na sayang kung magbabago pa kami ng line of business. So, ang ginawa namin, so isa na siyang boutique, tapos actually it's, marami siyang brands under the Cassiopeia box. Maraming brands. Ipinagmalaki ni Chico na isa sa kanyang mga adhikain kung bakit siya nagtayo ng ganitong uri ng negosyo ay dahil sa pagsuporta niya sa mga mompreneurs o mga mommies na gumagawa ng kanilang sariling produkto at pinagkakakitaan ang mga ito. Ang ginagawa ko yung mga mompreneurs, mga mommy na nagbi-business online na walang parang physical store to put their products in. Nag-open ako ng doors for them na pwede nilang ilagay dito sa store ko din yung products nila. Pero yung iba dito, products ni Mama, siya yung yung iba products ko, ako yung naghahanap ng supplier, tapos yung iba't ibang mommies na. Ayon pa kay Chico, suportado niya talaga ang mga mommies na kadalasang asawa ng marino o OFWs na gumagawa ng locally made ngunit may magandang kalidad ang mga produkto. Meron akong product dito na chili garlic na yung mommy mismo yung gumawa. Tapos merong mga tuyo, gourmet tuyo, sila yung nagluto. Tapos although may mga products din ako from international like sa Bangkok, pero mommy din yung nagpo-provide sa akin. Kumbaga, ang advocacy ko is to help moms na makapagbenta din through my store. Sa kasalukuyan, nag-expand na ang mga produktong ibinibenta sa butik ni Chico, kung saan lipsticks ang isa sa kanyang pinakamabentang produkto. Bukod sa mga damit at healthy food products gaya ng turmeric tea at honey, cosmetics, natural soaps at wallets, ang iba pang mga produkto na maaaring makita sa The Cassiopeia Box. Kadalasang daan tungo sa tagumpay ng buhay ay hindi madali at agaran. Gaya ng kwento ng 34 ng marino na dumaan muna sa maliliit na hakbang ng buhay bago maabot ang tagumpay. Siya ay si Captain Federico Ballesteros Jr. mula Borongan, Eastern Samar.
August 11, 1985, tandang-tanda pa ni Captain Ballesteros ang araw ng unang pagsampa niya sa barko kung saan siya ang kauna-unahang marino sa kanilang buong angkan. Ngunit paano nga ba nagsimula ang karera ni Captain Ballesteros bago siya maging kapitan ng barko? Ako nga, noon pa, nag-utility ako. Duman ako kung ano-ano, taga-bukas ng pinto, taga-map ng opisina, taga-linis ng sasakyan, taga-bantay ng garahe. So lahat yan, na daanan ko yan hanggang sa napunta na ako doon sa record section, taga-alalay na ako doon. Yan, nandun ko na nakita na may potensyal na ako na makakasakay na ako. Malugod na ibinahagi ni Captain Ballesteros na naging utility man siya ng mahigit 2 taon bago siya maging chief mate sa isang Norwegian shipping company at patuloy na naging kapitan sa Greek company noong taong 2006 hanggang ngayon. Sa mahigit 3 dekadang paglalayag ni Captain Ballesteros sa barko, hindi nawala sa kapitan ang kanyang di malilimutang karanasan bilang marino. Lalong-lalo na nung isang beses na ako ay binangga. Pag babunot ko pala ng anchor on my way, dahan-dahan pa lang ako, may isang barko na galing dito na supposed to be kung mag-comply ng International Regulation of Collision Avoidance, dapat siya ay iiwas sa akin dahil ang port side, ang sinasabi sa is dapat give way ka, pula yun, ibig sabihin iikot ka dito, pero hindi, tuloy-tuloy sila. Yung pala na found out banda huli, lasing pala ang mga ano doon, kaya sila lahat kumita pang kumpanya ko dahil binayaran sila lahat ng mga demurrage, yung mga claims, dahil nga alis na sana kami. Repair ang barko na 10 days, lahat charge sa kanila. Inalala din ng kapitan ang mga pagtitiis at sakripisyo niya kasama ng kanyang buong pamilya na minsan ay sumusubok sa kanilang katatagan. Marami kaya minsan naluluha na lang tayo doon. May nataalala tuloy ako nung magdidibo. Ay, oo, yun ang pinakamahirap. Nung debo ng anak ko, nakadalawang schedule kami kasi hindi sure yung flight niya, yung arrival niya. Kaya hindi ako makauwi-uwi. Hindi makauwi-uwi. Tapos kami naman, risked ng risked. Sabi ko, mauubos na ako yung pera natin sa pangdebo dahil siyempre magbabayad ka sa reschedule na naman. Tapos nung finally nagkaroon siya ng flight details, sabi ko, totoo na ba talaga yan yung dating mo? So nandun na kami lahat, naka-ready na, minimake-upan niya, pero wala pa yung father ng anak ko. Sabi ko, talagang fresh from the airport, pag sundo, dire-diretso na sa venue. Sa katunayan, hindi nakadalo si Captain Ballesteros sa lahat ng college graduation ng 3 anak. Ngunit sa kabila naman ng ilang di maiiwasang kwento ng pagtitiis at sakripisyo ng pamilya Ballesteros para sa isa't isa, ay mukhang kapalit naman nito ay ang mas magandang buhay na ngayon ay mayroon sila. Gaya ng pagpapatapos ni Captain Ballesteros sa 2 anak, kung saan ang panganay ay graduating na ngayong taon sa kinukuhang Masteral Degree in International Business sa Australia, habang ang pangalawang anak naman ay graduate na rin bilang isang marino at kasalukuyang naglalayag na sa barko. Mga kamarino, ibinahagi din ng mag-asawa ang kanilang pinakabagong spa business. Ngunit, bakit nga ba ito ang kanilang napili? Kaya ayun, mahilig kaming magpamasahe para ma-relax siya, para bago na naman siya sumakay ulit, at least may panibagong energy siya, nakapag-relax siya ng husto. Kaya sabi ko, niikot namin yan, yung mga kung saan malapit sa amin na kung saan kami nagpapamassage, para nga hanggang sa facial. Nung una sa bahay, ako nag-ano sa kanya, yung simpleng facial lang. Sabi ko, ba't natin hindi itry dun sa mga mall para masarap din ang pakiramdam na pinapamper yung sarili once in a while. Tsaka deserve naman niya dahil siyempre siya yung naghahanap buhay, pagod na pagod lagi, napupuyat. Kaya ayun, mahilig kami magpa-massage, magpa-facial. Hanggang sa narinig ko ito sa friend ko na gusto niyang ibenta. Sabi ko sa husband ko, teka muna ako i-discuss ko. Sabi naman niya, bakit hindi? Maganda yan. Nalilibang ka na. At the same time, may kaunting income, nakakatulong pa kahit paano sa pang-araw-araw namin.
Dagdag pa ni Mrs. Ballesteros, ang kanyang asawa at mga anak ay todo ang ibinibigay na suporta sa pagpapatakbo niya ng kanilang negosyo, lalo't ito ang kanyang pinakapinagkakaabalahan sa ngayon. Patuloy ang istorya ng tagumpay ni Captain Ballesteros bilang marino, kasama ng kanyang buong pamilya. Saturday has always been a learning adventure, mga kamarino. Lalo na't nakasama namin kayo dito nakatutok sa Yanang Marino. Tama. Kaya naman, Admiral, bawat istorya ay talagang hatid sa atin ang pagkatuto at pagtuklas sa mundo ng maritima. Hindi lamang impormasyon, kundi entertainment na rin. Merong sports. Sports, may health, at syempre, napakarami pang iba. Ika nga, jack of all trades. Dahil mga kamarino, we believe that that is what you deserve. You deserve to know all about and everything and anything about the maritime industry. That's correct, partner. And we serve you not one, not two, but every variety of topics every Saturday. Every Saturday na siguradong may kabuluhan at kahalagahan sa buhay nating lahat. Kaya wag na rin malulungkot mga kamarino ha, na nakasakay sa barko. Abay, kung ilang beses nyo nang hindi nasusubaybayan ng Yanang Marino, ay okay lang yan. Dahil pwede nyong mapanood ang Yanang Marino at iba pang mga episodes namin. Basta i-type nyo lamang po ang www.ptv.ph para sa live streaming. At mga kamarino, huwag nyo pong kalimutan, i-like kami sa aming Facebook account. At syempre, saan pa mapapanood? Mapapanood ninyo sa mga libreng kopya ng DVD. Makukuha po yan sa Amusup Seaman Center. Dito po mapapanood nyo ang mga nakaraang episodes at meron pa mga ibang aral na mapupulot ninyo. Ayan. So, libre yan. Makikita nyo yung mga kamag-anak nyo. Minsan baka magulat kayo, ha? Baka pati kayo. Baka nung kayo nandito nandun. kayo. Oh, di ba? You're a star. Okay. So, Paano? Keep calm, stay anchored mga kamarino, and see you next week. But for now, anchors away. bye. Bye-bye.